Mga kaibigan, mga kapatid, sa hindi nakakakilala ng ating unang ginang na si Madam Imelda Marcos, ito lamang po siya. So siya po ang may pinakamalaking ambag sa bansang Pilipinas dahil po sa kanya nagkaroon po tayo ng Big Four healthcare facilities. Siya lamang po ang nagbubukod, tanging nag-iisip, layunin sa larangan ng paggamutan, panggalingan at nag-iisip ng anong klaseng may ibibigay na serbisyong publiko pagdating sa larangan ng medisina, sa larangan ng pagpapagaling ng may mga kapansanan, pagpapagaling ng may mga sakit. So, sa hindi po nakakakilala kay Madam Imelda Marcos, ito po siya ang ating unang ginang. So, maaring anyayahan ko po kayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, na let's sit back and relax and watch all the videos that I'm going to share with you. I'm going to upload all the Big Four healthcare facilities. So, isa-isahin natin. So, sabayan nyo ako sa ating panunood at ating baliktanawin ang mga magagandang na idudulot ng kanyang pagiging unang ginang. Naway nagustuhan ninyo ang ating pag-share. Sabi ko nga, sabay-sabay nating panuorin, sabay-sabay nating tangkilikin ang malalaking proyekto na ginawa ng unang ginang pagdating sa healthcare facilities. So ito po ang sinasabi nating Big Four healthcare facilities na ginagawa ng unang ginang sa kanilang panunungkulan. Let's welcome Madam Imelda Romualdez Marcos. Siya po, kung inyong nakikita. So, tara, panoorin natin, sabay nating balik-tanawin, sabay nating pagmuni-munihin ang kanyang mga nagawang malalaking proyekto. Stay safe, stay tuned, and ingat po tayong lahat, lalong-lalo na sa pandemya na ating kinakaharap. Tara, sabay-sabay nating panoorin. Mga kaibigan, mga kapatid, welcome back sa ating channel, Jinjuana Patindol. Sa umagang ito, ating baliktanaw ang mga proyektong ginagawa ng ating mahal na First Lady ng kanyang panunungkulan sa kanyang yumaong asawa na si Ferdinand Marcos. So mga kaibigan, mga kapatid, ating isa-isahin ang kanyang top priority sa kanyang healthcare project na isa sa sinasabing Philippine Heart Center. So, kung ating babalikan, ito'y pinapangalanan sa ating bansang Pilipinas. So, ibig sabihin po, talagang iniisip niya ang kapakanan ng mamamayang Pilipino at saka sa bansang Pilipinas. Dahil po sinasabi sa kanyang mga talumpati, mga speech is tayo po ay dugong maharlika. So, ibig sabihin po, tayo mga mamamayang Pilipino dapat magbubuklod at magkakaisa. So, isa lamang po to sa pagpapatuloy ng kanyang mahal na katuwang sa buhay na si Madam Imelda Marcos na sa kanyang pagpapatayo ng proyekto sa ayon sa kalusugan. So, ito po ang kanyang isa sa mga proyekto na kanyang naipatayo sa panunungkulan ng kanyang asawa bilang Pangulo noong Marcos regime or Marcos time. So, maraming bumabatikos dito na mahal ang pagpapatayo ng sinasabing Philippine Heart Center,
Pero isa sa nakikinabang po dito is yung taong tumutuligsa, tulad halimbawa kay Noynoy Aquino III, si Benigno Aquino. So, sila po ang may motibong personal interest. Kasi kung inyo pong napapansin, ito pong proyekto na to, ito po ang tinutuligsa ni Benigno Aquino sa panunungkulan ng Administrasyong Marcos. So, siya po ang tumutuligsa, siya po ang kumukontra sa pagpapatayo sa klaseng proyekto na ito. Pero, nung ito po ay nag-operate, nung ito po ay officially na nag-operate sa ating bansang Pilipinas, isa po dito ang nakikinabang si Benigno Noynoy Aquino, yung pagkakasakit ng kanyang puso at saka tinutulungan po siya ng mahal na First Lady of the Philippines na si Imelda Marcos na kailangan niyang pumunta sa ibang bansa para mag-undergo ng surgery sa puso. Pero dito po siya namamalagi. So, nung time po na ito po ay ginagawa, panay kontra, panay tuligsa. So, kung inyong napapansin, hanggang ngayon po, namamayagpag pa rin po ang sinasabi nating Philippine Heart Center. Kung inyong mapapansin, pinapangalan talaga siya ng ating bansang Pilipinas, Philippine Heart Center. So, ibig sabihin, hindi po siya personal. Hindi katulad ni Noynoy Aquino, na binaril lamang po siya sa International Airport. Ngayon, pinapangalanan po siyang Ninoy Aquino International Airport. So, yun po ang sinasabing personal na interest. Dahil doon lang kamo siya pinatay, doon po siya nabaril, yun po ay pinapangalan ng Ninoy Aquino International Airport. So, wag po nating i-focus yung sinasabi natin na Ninoy Aquino International Airport. Balik po tayo dito sa ating episode ngayon tungkol sa Philippine Heart Center. So, ito po ang napakagandang project na ginagawa ng unang ginang sa bansang Pilipinas dahil sila po ay magkatuwang ng kanyang asawa na sa Ferdinand Marcos na iniisip ang kinabukasan ng nakakarami, iniisip ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Dito pa lang sa building na to, dito pa lang sa facility na to, yung sinasabing Philippine Heart Center, hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nakatayo, patuloy pa rin siyang gumagana, patuloy pa rin siyang ginagamit ng mamamayang Pilipino, patuloy pa rin siyang tinatamasa ng mga taong nangangailangan ng paggamutan pagdating sa puso. So, isa lamang po ito sa pagpapatunay na ang unang ginang ng bansang Pilipinas ay naghahangad ng magandang kahihinatnan ng mamamayang Pilipino balang araw o pagdating ng panahon. So, kung inyo pong napapansin, ang unang ginang po ang nag-iisip ng ganitong klaseng proyekto. Bagkus, ito po ay sinuportahan ng kanyang asawa na sa Ferdinand Marcos, bagabat ito ay yumao na. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin siya tinutuligsan ng mga kontrapartido na kesyo maraming kurakot. Hanggang ngayon, pinagpapatuloy pa rin yung sinasabing nakaw na yaman. Kung atin pong balikan, ang tunay na magnanakaw is yung mga dilawan. Yun po talaga ang pinaka number one, kasi kung inyo pong napapansin, sa kanilang panunungkulan, sa kanilang kapanahunan, pinagbebenta ang Java Island, pinagbebenta doon sa Malaysia. Sa panunungkulan naman, kung inyong nasusubaybayan ang panahong Noynoy Aquino Benigno III, ano ang balak niyang gustong ipagbenta, ipagbili, is yung sinasabi natin ngayong Scarborough Shoal. Kung inyong napapansin ngayon, patuloy pa rin ang pag-uusap, pag-aayos sa sinasabing Scarborough Shoal base doon sa China at saka sa Philippines.
So yun po ngayon ang parang inaayos ng ating pamahalaang Duterte. So di ba? Kung inyo naman din pong mapapansin, yung pamumuno ni Pangulong Corazon Aquino, lahat ng mga government properties, pinagbebenta at ginagawang private companies or private properties. Isa po dito maalala ko is yung sinasabi nating National Steel Corporation, partly in Iligan City. So, nung aking kabataan, nakikita ko po na napakasikat po at saka napaka-establish ang sinasabing factory ng National Steel Corporation dahil naalala ko po at nakikita ko po kung gaano po yun kasikat. Nung biglang naupo po si Corazon Aquino, bigla po siyang nagiging ghost town kasi nga unang-una ginagawa po siyang privatization. Doon po nagsimula hanggang sa pinasa hanggang sa kung inyo pong napapansin, kung hindi po kayo nakaka-relate sa akin, pinagsasabi regarding po dito sa sinasabing National Steel Corporation, particularly in Iligan City. So, bisitahin nyo po. Ngayon po is nagiging ano na po siya, nagiging abandonado. Kung sa mga 1980s po, ganun po siya ka-establish at ka-progressive. So, kung inyo pong titingnan ngayon, isang bakanting lote na lamang po siya na nakatiwangwang. Nandoon pa rin yung mga facilities. Siguro nga medyo yung iba may sira na or may damage na dahil sa napabayaan at hindi ko lang po alam kung hanggang ngayon is nag-ooperate pa ba kasi nga matagal na po yung simula yung parang na privatize na po siya, simula na po yung parang nabenta siya. So, ang nangyari po noon, para po siyang unti-unting nag-shutdown hanggang sa I don't know if this time is totally shutdown, is sabihin na lang nating totally bankruptcy. So, sayang yung mga tauhan, yung mga nakikinabang na mga trabahante doon sa sinasabing establishmento na biglang nawala, biglang nag-shutdown, biglang nag-bankruptcy dahil po sa pamumuno ng maling leader ng ating bansang Pilipinas. So kung inyo pong napapansin na yung nagsimula ang ganitong sistemang pagkalugi or pagka-bankrupt is yung pamumuno ni Cory. Pinasa ni Fidel, pinasa ni Ira, pinasa ni Gloria hanggang sa dumating kay Noynoy. So, kahit naman po maibalik natin yan kay Duterte, hindi natin po alam na hindi na naisalba ang isang National Steel Corporation, particularly sa Iligan. So, sinasabi ko lamang po dahil kung inyo pong mapapansin dahil po sa pagtutuligsa ng sinasabing heart center, dahil po isa po ito sa mga kine-question ng mga dilawan. Kung inyo pong napapansin, tuloy-tuloy ang kanilang pagko-question, tuloy-tuloy ang kanilang pagtutuligsa, pero sila po ang nangungunang nakikinapang, di ba? So hindi po nagtanim ng galit ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos at saka ang kanyang unang ginang na si Madam Imelda Marcos. Meron din po akong video na mayroon po siyang stab wound sa kanyang kamay dahil po yun sa resulta po nung kanyang pag-assassinate po kay Madam Imelda Marcos, bagkus na hindi pa po siguro niya panahon. So nalabanan po niya at nadakip at nahuli po yung gustong pumatay sa kanya. So yun po ang ating gagawing thumbnail para sa ating pagbablog na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, sana po sa inyong nasubaybayan at nasundan ng ating pag-share sa ating pagbablog sa umagang ito. Naway inyong masubaybayan ng ating pag-share. Sana po abangan nyo ang ating pag-upload ng mga video kasi nga isusunod na naman po natin ang lung center, ang kidney center, children's center,
at saka pati na rin yung sinasabi natin na nuclear power plant. Isa-isahin po natin mga kaibigan, mga kapatid. Sa mga bago pa sa aking channel, please follow, like, and share, and leave your comment on this link. Jin Joanna Patindon. Binabalikan lang po natin ang mga bagay-bagay na hanggang ngayon po nagpapatuloy sa kanyang panunungkulan. So tulad halimbawa nitong sinasabi nating Philippine Heart Center na itinatayo ng unang ginang sa pamamahala ng Marcos administration. At kung inyo na pong mapakinggan ngayon dahil sa nalalapit na rin pong halalan ng 2022, tinutuligsan na naman po nila ngayon si BBM. At sana po kung si BBM ay papalarin at may mga sinasabing ibabalik niya sa taong bayan ang sinasabi nilang ill-gotten wealth, hindi po yun ill-gotten wealth. To be corrected, yun po ay pag-aari ng mga Marcoses talaga dahil sila po ay adik sa mga ginto at sa pagmimina ng mga ginto dahil po isang abogado ang kanyang yumaong ama at saka kahiligan na po ang ginto. At saka ang sinasabing ill-gotten wealth, yun po ay dahil sa vision ni Pangulong Ferdinand Marcos na iniisip niya ang future ng mga next generation. So iyon na po. So kung ito po ay nagsisimula noong 1950s, so, ibig sabihin, ini-enjoy na po natin ngayon dapat sa panahon ng 2020, pero dahil po sa kasamaang palad na maraming kumukontra, maraming gustong suluhin ang sinasabing pag-aari ng mamamayang Pilipinas, ng mga mamayang Pilipino dahil po tayo ay sinasabing dugong bughaw, gustong sakupin ng iisang tao, yung sinasabing mga oligarchs. So, mga kaibigan, mga kapatid, sana po nakarelate kayo sa aking pag-share. So, hanggang dito na lamang po. Abangan nyo po ang aking susunod na isi-share sa inyo. Ang tungkol naman po sa lung center o children's hospital. Depende ko ano ang mauna. Or tungkol din po sa nuclear power plant. Atin pong talakayin. So, mga kaibigan, hanggang sa muli, saan man kayo panig ng mundo, stay safe, God bless, and stay tuned in my channel, Jin Joanna Patindon. Don't forget to like and share and leave your comment on this link. Please follow, like, and give your support. Stay safe, God safe, and bye-bye. Thank you for watching, mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli, paalam! Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid, and welcome back ulit sa ating channel. Ito na naman po tayo, Jin Joanna Patindon. So kung inyo pong nasubaybayan mga kaibigan ang aking nakaraang upload na video is regarding po doon sa ating sinasabing mga dambuhalang proyekto ni Madam Imelda Marcos. So ngayon naman is ating tatalakayin ang National Kidney and Transplant Institute. So, di ba kayo nakikita? National Kidney and Transplant Institute. So, isa po ito sa pinakamalaking dambuhalang ginagawang proyekto ni Madam Imelda Marcos regarding doon sa kanyang pamamahala ng kanyang asawa na si Ferdinand Marcos. So, isa lamang po ito sa mga karamihang kine-question ng mga kumukontra against sa kanyang administration. Kung inyo pong mamarapatin, hanggang ngayon po na mamayagpag, patuloy na nagseserbisyo sa mamamayang publiko, patuloy na naglilingkod sa pangangailangan ng paggamutan, lalong-lalo na sa pagdating ng nangangailangan ng kidney. Uulitin ko po ha, kasi kung ating pong napapansin, lahat po ito is pinapangalan ng National Kidney and Transplant Operation or Philippine Kidney. Hindi po ito pinapangalan ng mga Marcos.
Hindi katulad po ng mga Aquino na marami silang pinapatay yung mga revolto. At saka doon sa nangyaring sinasabi natin na yung international airport natin ng Philippines, ginagawa po nilang Ninoy Aquino International Airport dahil po sa kasabihan or sa kadahilan ng doon po siya napatay, doon po siya nabaril. So, ito po yung ating tinatalakay dahil nga gusto po natin na mabigyang linaw, mabigyan natin ng hostisya ang mga Marcos dahil sila yung hinahabol ng taong bayan. Meron pong kasabihan doon sa sinasabing ill-gotten wealth. Sana po is matauhan po tayo, magising po tayo sa katotohanan dahil ang mga Marcos po talagang walang ginagawa doon sa sinasabing pagnanakaw ng kaban ng bayan. Dahil bago po lamang sila maluklok, sila po ay may kakayanan na may natatagong yaman. Dahil po sila po ay isa sa mga nag-i-invest ng mga ginto. Kung inyo pong naririnig ang mga news, kahit sasabihin natin na mga fake news, di ba, tawag dito, makikita po natin na nandoon yung pinapautang ng ginto ang iba't ibang bansa. So, kung inyo pong mapapansin, kung inyo pong naririnig, kung sabihin na lang natin na fake news, so, nagpapautang po sila ng sangkatirbang ginto sa bawat bansa. Tapos ngayon, tinutulig sa at meron din pong kasabihan na pagdating ng maturity date, maaaring makuha ang pinapahiram na ginto kasama yung interest. At nakalagay doon sa kanyang last will and testament na ibabalik niya sa taong bayan ang 70% ng kanyang interest o ng kanyang kabuang ginto. At ang 30% is ibibigay sa humanitarian foundation ng mga Marcos. Pero sila po tinutuligsa at kinukuha po ng mga dilawan, ginagawa po nilang personal at marami na rin po silang nababawi or nananakaw na nagiging personal din. Malamang ginagastos nila sa mga NPA, ginagastos nila sa parali-rally, ginagastos nila sa pagpipinas ng hindi kanais-nais na gawain against ng administrasyon. So, nakikita po natin ang kaibahan kung kaninong panunungkulan ang napakagandang layunin at intensyon ng mamamayang Pilipino. May mga kasabihan din doon sa sinasabing Marcos administration na dictatorship dahil nga doon sa sinasabing pag-declared ng martial law. Pero yung martial law po nagkaroon po siya ng security at saka para po maprotektahan ang taong bayan. Meron po kayong mga video clips na napapanood sa mga sinasabi ni Marcos na matagal na siyang nagpoprotekta sa pamahalaang sa mamamayang Pilipino. Hindi niya kayang sirain ang kapwa Pilipino. Nung siya po ay bumaba ng kanyang pwesto dahil po inagaw ng dilawan ulit na kahit naman hindi nanalo is pinoproklama talagang si Cory ang nananalo, kaya po siya napilitang bumaba para maiwasan po ang madugong insidente. Meron din po doong isang video na nagsasabi din po siya na huwag sasaktan yung mga nagmamarcha, nagrarally or mga nung sumasali sa mga tinatawag na EDSA Revolution. Ano ba yung sinasabing huwag silang sasaktan. Tapos yung mayroon din po tayong isang video na napanood nung may pinapakiusap siya kay Pangulong Corazon Aquino na pagpatuloy sana ang nuclear power plant para makaahon sa kahirapan ang mamamayang Pilipino pagdating sa electricity. Pero nabulag ang taong bayan dahil sa sinasabing
nakakasama sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga individual. So, kita nyo naman na kung ano ang kanyang layunin, kung ano ang kanyang mithiin. Sayang lang dahil kung inyong nakikita po ang iilan sa mga balibalita sa nuclear power plant, napakagandang sistema sana, napakagandang pagkatayo, napakagandang foundation, pero anong nangyari? Nakatiwangwang lang. Sana kung maupo man si BBM, kung may pagkakataon na magamit at mabuksan para mapakinabangan, sana maitutuloy. At hindi lang doon sa nuclear power plant, kung papalarin na kung maupo si BBM, at kung sinasabi na mayroong last will and testament ang kanyang tatay na maisakatuparan ang kanyang habilin na makukuha ang lahat ng mga ginto kasama ang interest at maibalik sa taong bayan. Sana para maranasan ng mga mamayang Pilipino na hindi na magkanda hirap-hirap. At kung ito'y maibalik, hindi isang tao lamang ang gustong mabawi para sa sariling kapakanan, para sa personal na interest, hindi iniisip yung mamamayang Pilipino. Kaya kung inyo pong napapansin, yung pagkaupo ni President Duterte Marcos, meron po siyang nagawang project na mismo ang Manila Bay na nagawa po niyang palinisan, nagawa po niyang ipaayos. So, kita nyo naman ang kaibahan ng mga panunungkulan ng mga magaling na public servant. So, kung inyong makikita nga, balik tayo dito sa ating sinasabing bigating project ni Madam Imelda Marcos. Isa lamang po ito, nauna na po natin diniscuss ang Philippine Heart Center. Sabi ko nga, pinapangalan sa ating bansang Pilipinas, Philippine Heart Center. Kumpara naman po sa ating international airport, ito po ay sinasabing personal interest dahil nga pinapangalan sa Ninoy Aquino International Airport. Parang wala naman siyang kahulugan, parang ang sinasabi doon na saan ang hustisya ng mga Marcos. Dahil sila yung pinagbibintangang magnanakaw, mandarambong. Kung sakaling magnanakaw man at saka mandarambong, makikita nyo pa kaya itong mga project ni Imelda Marcos ngayon? Napakatitibay. Nakakaalam po ang mga project naman ni Madam Imelda, ni Corazon Aquino, pati yung kanyang anak. Parang kapag sila ang nakaupo nandyan, kapag sila ang hindi nakaupo, nawawala ang kanilang mga project dahil hindi pulido ang pagkagawa, hindi maganda ang pagkagawa. Hindi katulad nitong project ni Unang Ginang. Kita nyo naman ngayon, hanggang ngayon napapakinabangan pa. So, iilan lamang po ito sa mga katibayan na napakagandang nagawa ng Administrasyong Marcos. At saka sana po sa inyong masubaybayan ng ating pagbibigay konting kaalaman, konting informasyon. Kayo na po bahalang maghusga kung fake news man to. Kasi kung inyo pong nakikita, kung inyo pong nasubaybayan ng ating pag-share ngayon, maaari pong makarelate kayo, makaintindi kayo, lalong-lalo na kung kayo po ay nakaranas ng panunungkulan ni President Marcos na nagbibigay siya ng mga Nutriban, mga libreng pakain sa mga mag-aaral, libreng patinapay. Ang naabutan ko is yung powdered milk na talagang linggo-linggo or buwan-buwan na pinamimigay. Parang sako-sako pa or kilo-kilo kasi yun ang naabutan ko sa kanyang panahon ng panunungkulan. Nung nagkamalay na ako, yun ang sumunod na si Aquino na nagkakagulo-gulo na. Tapos ayun na nagsilabasan ang lahat ng mga issue. So, di ba? Ito yung isa lamang po to sa pagpapatunay na
maraming nagawa ang administrasyong Marcos. Kasi nga 'di ba sabi natin dito sa kanyang proyekto na matibay ang pagkagawa at hanggang ngayon patuloy pa rin na nanidilbihan, nanunungkulan sa kanyang pangangailangan sa paggamutan, lalong-lalo na sa heart center at saka itong sa kidney center. Sabi ko is pinapangalan ng bansang Pilipinas, hindi pinapangalan kay Marcos. Tapos sabi ko nga doon sa una nating pag-share doon sa heart plant, yung sa sinasabing heart center, unang-una ang nagka-question or ang nagtatanong is yung mga Aquino, pero sino ang talagang nakikinabang din? Ang mga Aquino, dahil nga doon sa nagkaroon siya ng sakit sa puso, doon siya nakapermi sa sinasabing Heart Center of the Philippines. Tapos kinakausap pa sila ng unang ginang na kung gusto magpagamot sa ibang bansa, with all the support sa ating unang ginang at saka sa presidente, pero binabaliktad ang sitwasyon. Fake news man, planado man, inside job man. So, kung atin pong napapansin, 3 Aquinos, Aguinuan Marcos, kita-kita na sila sa langit. Doon na sila magkakatalo-talo. Kasi kung napapansin natin, 3 laban sa isa. So, di ba talagang mahihirapan ka, pero sa kanyang pamumuno at saka sa kanyang mga proof of evidence na makikita mo ang kanyang mga proyekto ayon sa kanyang vision para sa mga next generation. So napakagandang pakinggan at atin po talagang nakikita. So, di ba, isa lamang po to. So, nauna na natin tinatalakay ang sinasabi nating Philippine Heart Center. So, ito naman ngayon is ang Philippine Kidney Center. So, sa susunod naman na atin pagtatalakay is yung regarding naman po sa may memo po tayo regarding doon sa Children's Hospital at saka yung isa kasi 4 yun eh. Heart Center, Kidney Center, Lung Center at saka pa yung isa? Children's Hospital. So meron pa tayong 2. So isisingit din po natin ng ang mga pangyayari doon sa nuclear power plant. Kung ano po ang nangyayari. Sana po inyo nagustuhan ng ating pagbablog sa araw na ito. Inanyayahan ko po kayo na suportahan nyo ang aking channel. Please follow, like, and share, and click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, sang panig man kayo ng mundo, maraming salamat at maraming salamat sa natitiwala pa rin sa ating channel. Jinjuan na Patindol po. Stay safe, God bless, and paalam. Thank you for watching. Kung kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi. At maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan dyan ng Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya balang araw makikita ninyo 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid, ang magpapakulit sa ating channel, Jinjuan na Patindol. So sa umagang ito mga kaibigan, atin na namang tatalakayin ang iisa lamang sa dambuhalang proyekto ng ating mahal na
unang ginang na Madam Imelda Marcos. Kung inyo pong nakikita, naka-highlight po, Philippine Children's Medical Clinic. So, ano yun? PCMC. So, ayan na naman po tayo mga kaibigan. So, balikan natin ang iilan lamang sa proyekto ng ating unang ginang. So, natalakay na natin ang Philippine Heart Center. Sumunod naman is yung Kidney Center. So, nandito na naman tayo dumapo sa Philippine Children's Medical Clinic. So, di ba mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung big highlight sa proyekto ng ating unang ginang. Kasi di ba yung nakikita, Philippine Children's Medical Clinic. So, matagal na panahon na po sa pamumuno ni Ferdinand Marcos sa kanyang administration. So, hanggang ngayon po, patuloy na napamayagpag, patuloy na nagbibigay serbisyo publiko sa larangan ng paggamutan. So, ito po talaga ang tunay na malasakit sa taong bayan dahil hanggang ngayon po, patuloy pa rin tayong nakikinabang sa kanyang mga proyektong naitayo. Ang Philippine Children's Medical Clinic. So, isa lamang po ito sa kanyang mga proyekto, sa kanyang pamamahala bilang unang ginang. So, namamayagpag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin tinatangkilik ng mga mamamayang Pilipino. Patuloy pa rin dinadagsa dahil patuloy siyang nagbibigay katuparan, kagalingan sa larangan ng paggamutan. Ang Philippine Children's Medical Clinic, lalong-lalo na sa mga kabataan. So, ito po ang nagpapatunay kung paano kagaling mag-isip at magbigay ng proyekto na napapakinabangan na pangmatagalan, pangmalupitan. So, Philippine Children's Medical Clinic. So, sa kanyang pamumuno, sa kanyang pamamahala, maraming against, maraming tumutuligsa, pero lahat ng mga kumukontra, lahat ng mga tumutuligsa, malamang isa lamang po sila sa mga nakikinabang sa ganitong klaseng proyekto. So anyway, hindi naman po natin pinipili Dilawan ka man, Marcoses ka man, Duterte ka man. Basta ang mahalaga po is makakasundo-sundo po tayong mga mamamayang Pilipino din. Ito naman po ang ating layunin, ang makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan. So, kung inyo pong makikita, may nakalagay po dyan na I love PCMC. So, hindi po siya nakalagay na ano ba yun? ACMC. So, anong ibig sabihin ng ACMC? Aquino Children's Medical Clinic. Kasi yun po ang maaring nangyayari kung halimbawang pinapayagan po silang makuha lahat yung sinasabi nilang pinapatayong PCGG doon sa pagbawi ng mga sinasabing ill-gotten wealth, nakaw sa kaban ng bayan. So, nagkakamali po tayo. Again, uulitin ko, sana po is magising tayo sa katotohanan, matauhan po tayo, at tayo po ay magbigay kamalayan o kaalaman sa ating mga kababayan na sa maraming taon na tumutulig sa maraming taon na apid sa pamahalaang Marcos, dahil sa sinasabing siya po ay isang diktador, siya po ay isang corrupt politician. So, kung inyo pong mapapansin, kung inyo pong makikita, ayan,
milyong-milyong kabataan po ang patuloy na nag-i-enjoy, patuloy na nabibigyan ng lunas, nabibigyan ng atensyon sa larangan ng pangangailangan ng mga sanggol. So, di ba? Ito na po yun, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pagiging mapanghusga, sa ating paniniwala sa maling akala dahil nga sa sinasabing ang mga Marcos is mga magnanakaw. Ito po ang nagpapatunay. Iisa lamang po ito sa kanyang proyekto na hanggang ngayon patuloy pa rin nating dinadagsa. Patuloy pa rin nating ginagamit. So, ganun katindi, ganun kaganda ang kabutihang loob na ipinamalas at pinapakita ng ating mag-asawang Marcos, unang Ginang at Ferdinand Marcos sa kanilang pamamahala. So, sana po is makapag-upload tayo ng mga ilang video clip na kanilang sinishare. So, naalala ko din po may isa pong video clip akong napanood nung binabawi ng mga Aquino ang regarding doon sa bahay ng mga mansion ni Imelda Marcos. Isa sa mga mansion nila na yung ginigiba ng PCGG Camo. Hindi ko maintindihan kung bakit ginigiba. Hindi na lang natin pinamimigay doon sa mga matatawag natin na squatters area, yung mga taong wala ng tahanan. Bakit pinapagiba? Bakit hindi na lang inaayos at nilalagay doon ang mga taong naninirahan sa mga squatters area, lalong-lalo na doon sa naninirahan doon sa may ilog, sa ilalim ng tulay. Kung sabihin na lang natin na ito po isa po sa mga mansion ng mga Marcos na nabawi kamo ng pamahalaang Aquino, lalong-lalo na kay Corazon Aquino doon sa tinatayo niyang PCGG Camo, di ba? PCGG. Di ba? Meron siyang ganong ahensyang pinapatayo. Kung inyo pong matatandaan ang PCGG is yun po ang ahensyang layuning mabawi. May mga ilan po namang nabawi, pero ang tanong, saan po napupunta? So, huwag na po tayong magtaka. Dahil alam naman po talaga natin kung ano ang tunay nilang layunin. Kung inyo pong nasubaybayan, di ba, sabi ko nga doon sa mga nakaraang vlog natin na ang ama ay nagbenta ng Java Island. Ang asawa is binabawi ang kayamanan ng mga Marcoses na pinagbibintangang magnanakaw. Ang anak naman is gustong maipuslit, gustong maibenta ang Scarborough Shoal. So hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng ating administrasyong Duterte at saka pamahalaang China. Pero napakaganda ang isip ng ating Pangulong Duterte na bakit away ang ating tatalakayin imbis na ikauunlad at ikabubuti ng dalawang bansa na magkakasundo. So, kung inyo pong maririnig ang mga interview ni BBM, may mga sinasabi po siya doon na bakit natin gigirahin ang bansang China, bakit hindi tayo maglatag kung ano yung gusto nating gawin, bakit hindi natin gustong pakinggan ang mga nais na gawin din ng mga bansang China para sa ganong paglalatag ng mga idea magkakasundo at magkakaroon ng pagkakaunawaan, pagkakaintindihan sa dalawang bansang nag-aagawan sa isang lugar dahil sa kagawa ng administrasyong Aquino.
'Di ba? May mga isyong lumalabas doon sa sinasabing Sapolin 44 dahil ginawang pain doon sa mga Maoti group. Ginagawang pain doon sa mga sinasabing collateral damage. So, mga kaibigan, mga kapatid, kung inyo pong nagustuhan ang ating pag-share, sana ay patuloy kayong subscribe ng ating channel. Antabayanan nyo po tayo sa ating mga susunod na upload. Dahil po ipapakita po natin para makapagbigay kaalaman po tayo sa mga bagong henerasyon. Dahil nga sa mga bagong henerasyon na hindi pa masyadong alam or kung ano ang history ng ating bansang Pilipinas, kung bakit patuloy silang tinutuloy patuloy na pinagbibintangan na wala namang pruweba. Sa sinabing almost 1,000 cases, ni isa wala silang naipanalo. Lahat po is in favor against Marcos. So talagang lahat po ang sinasampang kaso is napawalang bisa or napawalang habol. Ibig sabihin lamang po yun, nagpapatunay lamang po yun na walang ginawang mali ang mga Marcos. So, andyan pa rin, patuloy pa rin sila sa pagkakalap ng ebidensya, patuloy pa rin silang gumagawa ng mga fake news para lamang patuloy na siraan pa rin ang mga Marcos hanggang ngayon. Kung inyo naman pong napapansin, ilang presidente na ang nagdaan. May nangyari ba sa ating bansang Pilipinas? Wala. Ngayon namang nakaupo si Pangulong Duterte, sa dami ng kanyang proyektong nagawa tulad ng build, nandyan pa rin ang mga tumutulig sa bagkus yung mga hindi sumusuporta. Alam po natin na ngayon naman po is nakikinabang din po sila sa mga proyekto ng pinapagawa ng ating mahal na Pangulong Duterte. So, di ba? Sabi nga natin doon na walang pinipili dahil kapwa po tayo ay Pilipino, dapat makakasundo, makakaisa at makaintindihan para mapagpatuloy nating mapalago at mapaunlad at pagyamanin ang bansang Pilipinas. Dahil po tayo ay mga Pilipino. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na para maipagpatuloy natin ang ating pag-upload sa mga susunod na mga araw. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta ng ating channel. Once again, Jinjuana Patindon. So, ayan, nakatatlo na po tayo. So, ang last na po nating tatatalakay sa susunod na araw is yung lung center. Dahil nga natapos na natin ang sinasabi nating heart center, kidney center, at saka ito yung pangatlo nating stop is Children's Medical Clinic. So, Philippine Children's Medical Clinic. So, PCMC. So, ikukumpara naman po natin sa NAIA. So, ang NAIA, as in talamak, NAIA pa namang naturingan, pero di ba alam mo kung anong issue doon sa NAIA? Tanimbala. So, dito sa mga naitayo ni Madam Imelda Marcos, wala ka makikita. Maliban na lang siguro kung mayroong mga nasa service na gumagawa ng kabulastugan, gumagawa ng kalukuhan. Sana wag naman po. Sana wala namang ganun. Kasi alam naman po natin na serbisyong publiko ang kailangan ng mga mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na sa paggamutan, mahal ang magbayad, kapalit ay buhay. So, napakaganda kung atin pong masubaybayan, ating mahimay-himay ang ating mga natatalakay.
sana magawa natin tong video na to na pagkatapos natin may upload ang pang-apat, magawa natin na pagsama-samahin lahat ang ating mga nagawang pagbibigay kamalayan, pagbibigay aral sa mga sa mga hindi nakakaalam, para iilan lamang po tayo na nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng konting kamalayan sa mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar na hindi abot ng social media, na hindi abot ng signal. So, sana po is patuloy nating masubaybayan, masuportahan, at makapagbigay tayo ng tamang impormasyon. Hindi kaguluhan, hindi fake news. Fake news pa ba ang matatawag nyo dyan na nakikita nyo na milyong-milyong Pilipino ang nakikinabang, milyong-milyong kabataan ang napagamot, nabigyan ng lunas, at nabigay kaginhawaan. Maraming salamat sa inyong mga panunood. Mga kaibigan, mga kapatid, sana patuloy kayong mag-aabang sa ating channel, Jinjuana Patindon. Patuloy tayong magbibigay informasyon, patuloy tayong magbibigay ng para maka-inspire tayo sa mga nangangailangan ng informasyon. Hanggang sa muli po, paalam po sa ating mga taga-subaybay at taga-panood. Please follow, like, and share, and leave your comment on this link kung inyo pong nagugustuhan. Hanggang sa muli po, stay safe, God bless, and magandang araw. Thank you for watching. Magandang umaga, magandang araw mga kaibigan, mga kapatid, and welcome back ulit sa ating channel, Jinjuana Patindon. So ating napag-usapan ang ilan sa mga malalaking proyekto na ginagawa ng ating unang ginang na First Lady of the Philippines, Ginang Imelda Marcos, First Lady of the Philippines. So kung ating mapapansin at talakay na rin natin ang ilan sa kanyang mga proyekto sa kanilang panunungkulan. Unang-una is yung Heart Center. Pangalawa is yung Kidney Center. Pangatlo is yung Philippine Children's Medical Clinic. At saka itong pang-apat, yung sinasabi nating Lung Center. So, sa kanilang panunungkulan, maraming tumutuligsa, maraming kumukontra na sa kanilang pagpapatayo sa ganitong klaseng proyekto is sinasabing malaki masyado ang gastos, nangungurakot. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, mga kapatid, sinasabing malaki ang gastos, malaki ang budget, nangungurakot. Kung inyo naman din nakikita ang sinasabing pangungurakot, ito po ang balik sa kanilang pamumuno. 30 years na po ang nagdaan, or almost 50 years. Pero kita mo ang kanilang mga proyekto, patuloy pa rin na nakatayo at nagbibigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. So patuloy pa rin na naninilbihan sa pangangailangan ng mga iba't ibang klaseng paggamutan, lalong-lalo na sa larangan ng iba't ibang parte ng kalusugan. Kasi di ba po ang mas mahalaga ay yung sinasabing sakit sa puso, sakit ng mga kabataan, sakit sa kidney, at saka ito namang isa is yung sinasabing lung center. So, kung ito pong mapapansin mga kaibigan, ito po ang mga bigating
proyekto o dambuhalang proyekto na nagmumula kay Madam Imelda Marcos sa pamumuno at panunungkulan ng mag-asawang Ferdinand Marcos. So kung sila po ay nanidilbihan na naghahangad ng personal na interes laban sa ating bansang Pilipinas, hindi po natin to makikita ang sinasabing 4 na dambuhalang proyekto na pinapangalan ng ating bansang Pilipinas. Oo mga kaibigan, bansang Pilipinas ang nagtayo at sikat sa ganitong klaseng proyekto dahil ito po'y nagbibigay ng pangalan sa ating bansang Pilipinas. Hindi po ito nagbibigay ng pangalan lamang ng kanilang apelyido. Kung ikukumpara po talaga natin ang mga Marcos at saka ang mga Aquino, kita nyo naman ang Aquino. Ating tatalakayan ngayon yung sinasabing Ninoy Aquino International Airport. Ating tuligsaing, ating baliktanawin ang mga kaguluhan, kaganapan at mga pangyayari sa kanilang panunungkulan sa kanilang administrasyon. Unang-una, nandyan yung tanim bala, fake news. Pangalawa, 'di ba? Mayroong riding in tandem. Kaninong administrasyon, kaninong panunungkulan at kumbaga kaninong pangalang nakataya, 'di ba? Ninoy Aquino International Airport. Tayong mga OFW, mga kaibigan, mga kapatid. Kung inyo pong napapansin, 'di ba? Nakalagay doon ang Ninoy Aquino International Airport. 4 po siya na airport. Mayroong Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4. So kung inyo pong napapansin, 'di ba marami ang nakukulong dahil mayroong laglag, balagang. Mayroong mga nahulihang bala na galing sa ibang bansa. Paano nakakalusot na nahulihan ng bala na galing sa ibang bansa? Or hindi ka makakaalis dahil nga nagkaroon ka ng tanim bala. Tapos magkano ang sinisingil? 15,000, 20,000, 50,000. So, kaninong administration yun? Kaninong pamumuno? At kaninong pangalang nakataya? So, kung ikukumpara mo naman sa pangalang mga Marcos, kini-question sila. Ang unang nagki-question, yung mga dilawan nga. Sinong unang nakikinabang? Ang dilawan pa rin. Kasi nga, nung nakasakit si Ninoy Aquino, doon siya tumira at tumambay kay Heart Center. Tapos ngayon, pinatay at binarilang siya doon sa International Airport ng bansang Pilipinas. Pinangalanan ang International Airport ng Ninoy Aquino sa kanyang asawa. Tapos ang pinagbibintangang pumatay ang pamilyang Marcos. Bakit hindi nila buksan at suriin ang kaso? Dahil wala silang proof of evidence na ang nagpapatay is ang katunggaling kalaban ng mga Marcos against with Aquino. Isipin ninyo mabuti mga kaibigan, mga kapatid. Kung wala ang mga dambuhalang proyekto na to, iilan lamang to sa mga dambuhalang proyekto ng unang ginang ng bansang Pilipinas. Tapos nakikita nyo ang ilan sa mga paliparan, lalong-lalo na sa International Airport, dahil lamang sa nagkaroon ng incidenting na baril at napatay doon si Ninoy Aquino. Ang International Airport, pinangalang Ninoy Aquino International Airport. At sa pagkaupo ng kanyang asawa naman, na si Cory Aquino, nagpatayo siya ng ahensyang PCGG. Unang-una, hindi ko masyadong maintindihan kung ano ang layunin ng PCGG. Ngayon sa mga nagdaang administrasyon na pilit hinahalongkat, pilit binubuhay ang mga ill-gotten wealth, nakaw na yaman, bakit hindi nila bigyan ng pagkakataon na mailuklok at maiupo
ang isang Marcos sa susunod na halalan o sa susunod na eleksyon o sa susunod na administration upang magpapatunay na ang sinasabing nakaw na yaman. Kung inyong napapansin ang kanyang last will and testament, meron siyang sinasabi doon na siya mismo ay nagpapahiram ng mga ginto sa iba't ibang bansa. Dahil po ang iba't ibang bansa ay nakakaroon ng sinasabing Gold Federal Reserve. So, maaaring hindi ka po masasama doon sa sinasabing Gold Federal Reserve kapag wala kang ginto. So, dahil po sa vision ni Pangulong Ferdinand Marcos, siya po ay nagpapahiram ng ginto. And come to think of it, mga kaibigan, mga kapatid, kung talagang siya po ay nagnanakaw sa kaba ng bayan, paano siya nakakuha ng mga ginto? Paano siya nakapagnakaw ng mga ginto, bali? Kung inyong mapapansin. Alam naman po natin ang kanyang history na bata pa lamang po siya, nanalo po siya sa kanyang kaso at ang pinambayad po sa kanya ay ginto. At siya po mismo, nung nananalo po siya sa kanyang kaso, nagtatrabaho din po siya sa minahan ng mga ginto. Sa kanyang kabataan, nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. So, yun po ang totoong pangyayari, mga kaibigan, mga kapatid. So, matutal, kung ating busisiin, ating balaktanawin, ating isahin, ating himay-himayin ang kanyang panunungkulan. Maraming nagsasabi, maraming nagpapatunay na ang kanyang panunungkulan, ang kanyang paninilbihan ay isa sa pinaka-safety at pinaka-maunlad na bansa. Ayan, mga kaibigan, mga kapatid, inyong naririnig ang ating mga sinabi doon sa mga naglabasang dambuhalang proyekto ng unang ginang na si Madam Imelda Marcos. Maraming salamat, unang ginang, sa iyong taos-pusong pagbibigay kaginhawaan ng mga mamamayang Pilipino. Iilan lamang po ito sa iyong magandang adhikain. Sana po bibigyan po tayo ng pagkakataon na matalakay din po natin ang iyong sinasabing mga proyekto ng mga pabahay ng mga mahihirap, libreng paaral, libreng trabaho, isang komunidad, isang community na nandoon lahat nagbibigay hanap buhay, nagbibigay pagkakaisa at pagkakabuklod ng mamamayang Pilipino. Kasi nga may ilan din po akong napansing mga video o napanood ng mga video, napakaganda po ang sinasabi ninyong Blessed Project. So, yung Blessed Project po ninyo na aking napapanood, nakikita ko po sa disenyo ng iba't ibang building, lalong-lalo na or particular sa Middle East. So, isang design, isang kulay, isang unity. So, yun po dapat talaga ang Pilipino. So, kung nabigyan lang po sana kayo ng pagkakataon at naipagpatuloy at nasubaybayan, maaring wala po sana tayong mga kapatid, kamag-anak, kapamilya, or kapuso na nakatira sa mga squatters area, nakatira sa ilalim ng tulay, nakatira sa tabing ilog, nakatira sa lansangan, or nakatira sa tapunan ng basura. Kung nasuportahan po sana ang inyong magandang programa, ang inyong magandang adhikain, hindi po sana ganun ka tinding paghihirap ang dinaranas ng ating mga kapatid, mga kapamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapuso. So, di ba? Kung inyong napapanood, kung inyong napapansin, ang pinapalabas ng mga kalabang Aquino is sinasadya nilang nagbibigay ng black propaganda para tuluyang siraan ang ating pamumuno or panunungkulan ng mag-asawang Marcos, Madam Imelda Marcos at Ferdinand Marcos.
So, di ba, sabi ko sa ating mga nakaraang video, sa ating mga nakaraang vlog, 3 against 1. Isang buong pamilya laban sa nag-iisang naninilbihan sa ating bansang Pilipinas. Anong sinasabi niya? Matagal na siyang naninilbihan sa bansang Pilipinas. Matagal na siyang pinoprotektahan ang mamamayang Pilipino. Hindi niya kayang saktan ang mamamayang Pilipino sa isang insidente, sa isang pangyayari tulad halimbawa ng martial law, EDSA Revolution, People's Power, at saka mga rally, riot, kung ano pa man. Tapos, nung siya'y pilit pinababa ng Pangulong Corazon Aquino, kung tutusin, hindi naman po talaga siya nananalo. Kung inyo pong napapansin at inyo pong napapanood ang ilan sa mga video, meron po siyang message doon regarding po sa nuclear power plant sa Bataan. 'Di ba? May pakiusap siya sa ginang ng bansang Pilipinas na si Corazon Aquino na ipagpatuloy niya ang kanyang nasimulan doon sa sinasabing power plant doon sa Bataan. Pero anong ginagawa niya? Anong sinasabi niya? Kapag ipagpatuloy niya ang proyekto sa kadahilanan ng nuclear power plant, maalala ang mga Marcos. Anong sabi niya? Anong klaseng pag-iisip yan? Nakikiusap siya, nagsusumamo. Ngayon, kung inyong mapapakinggan, inyong mapapanood ang aking pag-share sa ating vlog na to, mga kaibigan, mga kapatid, diba? Sino ngayon ang naghihirap? Ang sabi sa ilan, gumastos ang Pangulong Ferdinand Marcos ng napakalaking halaga doon sa sinasabing nuclear power plant. Pero bakit hindi napapakinabangan? Dahil sa patuloy silang namumulitika, patuloy sila sa pagsisira sa pangalan ng mga Marcos. Ang totoong magnanakaw is ang mga dilawan. Sayang na sayang lang talaga. Dahil nabulag tayo sa katotohanan na sila ang santa, sila ang may magandang intensyon, pero sa kabila ng lahat, sila ang may personal na interest. Kung inyong napapanood, kung inyong napapansin, di ba may sinasabing pinagbebenta ang Java Island, pinagbebenta ang bansang Pilipinas, halos. Kasi nung naupo si Noynoy Aquino, kung walang pumigil, kung hindi namalayan ng taong bayan, maaaring nabenta na rin ang Scarborough Show sa bansang China. Sa pamumuno at panunungkulan ni Pangulong Duterte, pilit niyang inaayos, pilit niyang ginagawa ng paraan upang tayo ay makakasundo dahil po tayo ay mamamayang Pilipino. Mga kaibigan, mga kapatid, kung inyo nagustuhan ng ating pag-share ng ating vlog sa araw na ito, please follow, like, and share, and leave your comment on this link. Don't forget to click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na video. Sana po makapagtalakay po tayo doon sa sinasabing nuclear power plant. Sana po makapagbigay din tayo ng ilang katanungan na sana magamit natin at mapakinabangan natin ang sinasabing nuclear power plant para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating mamamayang Pilipino sa ating pagkakaisa upang makaahon tayo sa kahirapan, lalong-lalo na pagdating sa electricity. Kung inyo naman din napapansin, kung inyong naranasan sa panahon ngayon na medyo mahal ang bayarin ng tubig at kuryente. Tubig na nga lang, nalikha ng buong may kapal. Pinagkakakitaan, hindi ginamit ng maayos. O di ba? Tubig na lang.
Bakit napakamahal? Bakit halos mamamatay ang mamamayang Pilipino, particularly sa NCR? Dahil sa sobrang singil, dahil sa sobrang mahal ng bayad, maaring maputulan ng tubig at kuryente dahil hindi na kayang matustusan o mabayaran ang serbisyong kinakailangan ng mamamayang Pilipino pagdating sa kuryente at sa tubig. Sana po mga kaibigan, mga kapatid, inyong nagustuhan ng ating pag-share. Naway nakapagbigay ako ng konting information sa ating pag-share sa araw na to. Ngayon, dito tayo magpo-focus sa mga Marcos at saka sa mga Aquino ang ating susunod na mga pagbablog. Marami pa tayong tatalakayin base sa ating nakikita, base sa ating karanasan. Sana po is makapag-upload tayo ng mga ilang video clips na malalaman natin or makikita natin kung sino ang may totoong good intention laban sa bad intention. Yung sinasabing iniisip ang kapakanan ng mga sumusunod na henerasyon, lalong-lalo na sa mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa pagbabalik ng sinasabing pagiging dugong bughaw. Tayo po ang iisa sa pinakamagandang pangyayari sa buong may kapal na nasa atin ang lahat. If you like this, please follow, like, and share. Thank you for watching. Stay safe. God bless and bye-bye. God bless.